Hindi ho tayo pwedeng parang ang dating kulang sa sigla. Alam niyo ho kasi pagdating ho ng Monday, it is incumbent upon you pagdating ho ng Linggo. Bawasan niyo hong activities niyo. Take enough rest. Para pagpasok niyo ho ng Lunes, hindi ho kayo yung inyong baba sumasadsad sa lupa. Ganun ho kung minsan eh. You know, everybody sometimes hindi ho sila makapasok sa Lunes, lahat ho na dahilan sasabihin. Kesyo, masakit yung kanilang puwetan, masakit ang kanilang balakang. Kung totoo, nasobrahan ho sa toma. O William, nakikinig ka pa. Yung iba naman, sabi na ho natin, palibhasa, hindi kayo nakakuha ng tamang pahinga. Inabuso rin yung pagdating ng weekend. Pagdating ho kasi ng weekend, okay naman ho yung may activities. Kaya lang, i-manage nyo ho na mayroon yung siglat resistensya ninyo. Ina-expect ho sa inyo yan pagdating ho sa trabaho. Hindi ho ba? Alam nyo ho, sinasabi ho natin malimit. Ano? Pag ang isang igang manggagawa, ikaw ay laging bibigyan ng sinasabing responsibilidad na iyong amo. Yung responsibilidad na yan sa iyong trabaho, ano man yung trabaho mo, malaki man o maliit, may katumbas na pananagutan ho yan. Marami ho kasi pwedeng sabihin, responsable ako. Tanong, may pananagutan ka ba pag nagkapalpakan? Hindi, tinuturo, siya yun eh, hindi ka sexy, ikaw eh. You know, pag ikaw binigyan ng responsibilidad, ay tiwala ho yan doon sa iyong kakayanan. Kaya ka nakuha, maliban na lamang, pag ang kumpanya ninyo, kuha lang ng kuha, hindi pinipili, naloko na. Kaya kami ho'y nananawagan ho sa mga manggagawa. Okay? Tayo ho'y binigyan ho ng tiwala ng kumpanya na tayo ho'y kinuha sa abilidad ho natin, sa ugali ho natin, sa trabaho ho natin. Kaya yung sinasabing responsibilidad, katumbas ho niya na ipananagutan. Pag ikay pumalpak, kanino ka mananagot? Sa boss mo, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa Diyos. Hindi ho ba? Huwag niyong iisisi kung kanino. Mahalaga ho sa isang individual. Alam hong ibig sabihin ng responsibilidad, katumbas ng responsibilidad, pananagutan accountability. Gusto mo ng marami ho kasing responsable. Alam niyo ho ba, responsable mga individual? Responsable ho sila, pero pag nagkapalpakan, tinuturo ang sisi kahit saan. Nakaka-relate ho ba kayo? Yung mga iba kasi, ganare, pag kinuha, sana ho itong pagpasok ho ng administrasyon ni Digong, hindi pala Digong. Now, yun hong makukuha ng mga search committee, the best and the brightest, and the word excellence comes with accountability. Pananagutan. The search committee should be looking for the best and the brightest comes along accountability. Wag ho sana kapareho ng mga dilaw noon na binigyan ho nila basta't may tiwala daw ang Pangulo. You know, it's always out there, sabi, coterminous, as long as the president likes me, I will stay and serve the purpose. Mga putok sa buho kayo kaya nagkakawindang-windang noon Kasi ang pananagutan nyo sa bossing nyo lang kayong sinasabi. Pakiulit nga yung sinasabi. Ito, ako, bahala na ho kung magalit kayo sa akin. Sige, ako? Kayo ang boss ko. Yan ang boss nila, hindi yung taong naninilbihan. Kaya ako nagkawindang-windang hong serbisyo sa bayan, basta't importante yung nagsasalita. Sige, kayo? Kayo ang boss ko. Lol! Laugh out loud! Bakit mo sinasabi yan? Pagkatapos yung mga tao mo hindi naman naniniwala dahil yung mga sinasabi mga taong pinaninilbihan, hindi yun ang mga, ikaw lang nagsasabi, kayo ang boss ko. Itong kay Digong, hindi importante. Dapat malaman ho ni Digong to. Na ang mga boss talaga yung mga taong pagsisilbihan. Kasi kung yung sinasabi ho nung dati, kasi balbil ka lang, eto ho yung kulay dilaw noon Pasensya na ho kayo, nasasaktan ho kayo sa akin na, truth hurts. Kasi importante, mawala, magsasegue ho tayo. Kasi pag ang isang individual, isang manggagawa, isang empleyado, isang naninilbihan politiko man or leader, lagi may pananagutan ng leader. Una sa lahat, pananagutan sa taong bayan, pero higit sa lahat sa Diyos. Yun ho Pag wala kang pananagutan sa Diyos, kanino ka mananagot? Sarili mo. Pagka nakawindang-windang, ituturo mo kahit sino. Look at what happened dyan sa mga dating nakaputok sa buhong hanggang ngayon, hindi pa nagsisilpag layas
Hanggat sa huling sandali, nakadikit na para mga linta. Di ho ba? Kasi ang feeling ho nila, basta't may tiwala sa akin yung naglagay sa akin, yan ang boss ko. Ala akong pakialam doon sa pinagsisilbihan ng boss namin, basta ako dikit sa boss ko. Busing kayo mga mukha ng busabos kayo eh. Nakakagalit ho ba, hindi ba? Gusto kong magalit kayo. Nang sa ganun, nakikita ninyo kung anong kamalian. Then and only then yung pagbabago makakamtan kasi sinusuka mo yung dating gawi. Hindi ho ba? Yung mga mali. Pag hindi mo nakita ang kamalian, anong sasabihin mong pagbabago? Sige nga. Ang dami ho nagsasabi, change! Yeah. It can only happen until you see what's wrong. And whatever's wrong, you gotta change it. Gusto niyong pagbabago, pero carry over yung mga kapalpakan. Carry over yung mga, hindi lang kapalpakan, kapabayaan. Pagsasampal-sampalin namin kayo, pag ganyan ang nangyari. Kaya ito hong mga search ngayon na sinasabi ho, ako ho ayaw kong pangunay. Ito lang hong pamantay na hinahanap ho ng Bitag Live. Kakaibang programa ho ang Bitag Live. Hindi ho tayo influence maker. Tayo ho'y bosses lang ho kung ano yung pamantayan ng taong bayan. Hindi ko ho inappoint ang sarili ko para maging bosses ng taong bayan. Bagkus ginagamit ko yung pamantayan ng paninilbihan sa taong bayan. Kung kayo'y mga public servant, may pamantayan yan eh. Get it? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang eh. Kasi baka sabihin nyo, oo, puso nyo, I love this job. I want to be hyper, it's Monday. Man, I love this job. Can you dig it? Wow, back in the 60s pa yan. Well, kaya ho natin sinasabi to. Pag mahal mo ang trabaho mo, may pananagutan ka sa pinagsisilbihan mo. Kung sino yung pinagsisilbihan mo, may pananagutan ka roon. Sino bang amo mo? Ang amo mo, yung pinagsisilbihan mong taong bayan, kinukuha yung buwis sa sweldo mo, hindi doon sa mag-a-appoint sa'yo. Dahil nag-a-appoint sa'yo, hinar ng taong bayan para manilbihan as an executive, chief executive. Ngayon, pwedeng tawaging leader yan. Kung naintindihan ang pamantayan pagiging leader. Alamin ho natin ang pamantayan ho ng pagiging manggagawa at pamantayan ho ng ngangasiwat ng leader ho. Ano, hindi ho ba? Kasi yung ho leader, mga bossing, may pananagutan sa taong bayan, sa kanyang pinagsisilbihan. Pananagutan ho sa Diyos. Yun naman ang ninalbihan, inappoint ng sinasabing leader. Wala pa hong ito ho'y, binabalikan lang ho natin itong mga kasalukuyan na holding over. I am so excited to kick these people, these SOBs, na nandyan pa eh. They're not even trying to, submit their courtesy resignation or hanggang to the last minute, June 30, they're holding on. Hindi ho ba? Kung sakaling you're holding on until the June 30, bumawi naman kayong kakapal na mga mukha ninyo. Pakitang gilos naman kayo. Kahit na paano maibsan yung inyong mga kasalanang kawalang hiyaan at walang inyong kapabayaan, kapalpakan, mabawi man lang ng konti, mabasbasan lang man kayo ng konti, bako, laga! Ganon. So, ano hong point natin dito? Ang anumang trabaho ho ng isang manggagawa, yan ho'y may responsibilidad. Katumbas ho niyan, may pananagutan. Kapag ikay may pamalpak, may ginawa ka, meron ho kasing iba, pag pumalpak ka, heads will roll. Bakit? May gugulong na ulo. Hindi naman ho kinakailangan gano'n na parang napaka-stricto. Sundin ho natin ang pamantayan. Ganito lang ho, ano? Sige, lamang pinag-uusapan ho natin kung kayo simpleng mga tao nagtatrabaho sa inyong mga kumpanya, gumaganda ho ang takbo ng bayan sa mga kumpanyang nasa loob ng sinasabing bayan na yan. Multiplier effect ho yan eh. It stimulate economic growth sa isang mga kumpanyang dyan na mga manggagaway talagang sabihin, tapat ho sila sa kanilang trabaho, ginagampanan, responsable, at hindi lang ho dyan, may pananagutan. Get it? You will enjoy what you're doing. Enjoy. Tanggalin mo yung enjoy, E-N. You will have joy in what you do. And you'll find pleasure in what you do. It's always pleasurable to do your job. You know what? If you keep doing your job right,
at may pananagutan ka, there will be blessings. Yun lang ho aking sasabihin. Nakita niyo ho ba? So, ganun lang ho eh. Pero wag niyo ho laging sabihin na may blessings because in life, you know, there's some things or sometimes na it's gonna be painful, pleasurable. No matter which you look at it, iisa lang naman hong pamantayan yan ho eh. I learned this from way back noon ako hinanan sa California. But that was a long time ago when I was still I was younger being a junior executive. That's it. So ina-apply lang ho natin dito. All over sa mga bossing kayo, huy, mga nagtatrabahong jeepney driver lang dyan. Sige ho, magtrabaho lang ho kayo. Gawin nyo lang ho, kung maaari. Huwag ho kayo magbigay ng mga kotong sa mga pulis na yan. Kapag kayo kinutongan, lapit ho kayo sa akin. Di ako mag-atubiling pahihiya yung mga potok sa buhong yan eh. Kung kayo mga jeepney, mga taxi drivers na nagtatrabaho ng mga ICE, tapos may mga ungotong mga traffic enforcer dyan na alam nyo wala kayong ginawa, dali lang naman ho kami pagsumbungan eh. Tatrabahuin ho namin yan para ilagay ho namin sa kahihiyan yung putok sa buhong na hindi na pamarisan. There will always be accountability and somebody will have to do that. So ang point ho natin dito, mahalin ang trabaho. Ayusin ho yan na hindi lang ho mahalin ang trabaho, may pananagutan ho tayo. So ngayon, eto ho yung search committee ngayon nasa Davao. Sila ho'y naghahanap po ng listahan at to make it short list ng mga the best and the brightest. Sana ho, hindi lang ho the best and the brightest. Sana nandun yung salitang excellence. And sa salitang excellence, sana ho nandun yung sinasabing accountability. May pananagutan. At sana ho yung leader na magpapatupad ay higher, sabihin standard, mataas na pamantayan na sinasabing, gawin mo ang trabaho mo ng tama. Yung talagang sa iyong buong kaalaman, katapatan, gawin mo yan. At total gusto mong manilbihan sa taong bayan, it is a pleasure to serve. Hindi ho yung, wow man, kanya-kanyang panahon. Kanya-kanya lang, weather yan. Ako naman. Like, listen carefully, you guys, may Ben Tulfo. Hindi namin kayo sasantuhin mga potok sa buho kayo. Kaya kayo nag-a-apply ngayon. Ang dami na hong kiyaw-kiyaw eh. Ang dami ho ngayon nagpapalakas mga sip-sip. Vacuum cleaner. They're all the way papunta ng Davao. Yung iba, hindi na makapunta ron kung sino-sino mga padrinong hinahanap. Yung iba nagsasalita sa harap ng media para mapansin. Everybody, different folks with different strokes. Kanya-kanyang diskarte. Ngayon pa lang sinasabi na ho na nakaka-relate ho ba kayo? Mas maganda na ho may Ben Tulfo, may Bitag Live ho para naintindihan nyo. Eh sasabi naman ho natin, critical ho tayo pagdating ho sa mga, eto naman ho market-driven issues. Ano bang mainit na issue ngayon? Eh tapos na ho yung mga hambalusan na sapakan dyan sa politika. Ngayon ho, yung sinasabing building process, na every step along the way, tayo ho'y aalalay, tutulong ho doon sa sinasabing bagong nakaupo para nang sa ganun, mapili lamang yung mga karapat-dapat at nararapat at may pananagutan at mataas yung pamantayan. Doon ho sa kalang ginagawa, hindi ho parang nagsusumipsip. Sa panahon ho ngayon, dami na ho ngayon na magbabalimbingan yung mga dating mga nasanay ho na palibhasa, hindi sila nakapwesto sa kulay dilaw. Kung ano man kulay na pinanggalingan nila, gusto nilang gawin ulit dito. Come on, guys. Hindi ba? Mag-ingat ho tayo. Sabi ho ni Maldita Channel, good morning, Sir Ven. Si Gambet Campo. Yes, nakatutok po kami palagi sa inyong Tagum City, Davao del Norte. Magandang umaga po sa inyo. Si Vincent Roy Galicia, mahalin mong trabaho mo sa panahon ngayon. Maswerte kapag may trabaho ka. Good morning, Idol Ben. Si Hero Martinez, dapat pinapatay ka agad yung mga ganyang ugali. Easy. Hero. Pinapatay yung ugali, hindi yung tao. Pinapatay yung ugali, ha? Let's be careful with the word. It's powerful when you say the word patay. Ibang usapan. Patay kang bata ka. This is an expression. Tapos dudukutin. Easy. Hirap kitain ng pera tapos dudukutin lang. Si Matt Siete, nakatune in po ako kanina. Gustong talagang programa. More power, maimbuntag. Si Alesna, tama po tayo. May pananagutan. Hindi lang po talaga masisi kahit sino. Unang Diyos at nagbibigay sa lahat sa atin. Sabi ho nang yan.
Ngayon mga bossing, kaya ho natin na itong pagsalita ho natin Lunes, marami ho kasi ngayon nagpapapansin, marami ho ngayon nagtatawag ng pansin kung ano lang sinasabi. Hindi ba? Ang dami ho kasing mga ibang na all of a sudden from out of nowhere in the world of academe, sa mga universidad at sa mga kolehiyo, they feel that they're expert and, these people are not even analytical. These people are making commentaries. Kaya kunin ho natin yung soundbites ito in the world of academe, itong mga nagtuturo sa universidad at nagtuturo sa mga kolehiyo, na akalang pagtuturo, lahat come on, all in theories, it's gonna be, lahat na theories na tinuturo sa eskwela, pang eskwela ho yan. In the real world, makinig kayo. Sabi ho nitong isang taga-UP National College of Public Administration and Governance Dean, Marife Mendoza, come on, tell it to the Marines. These are all local in nature. The problem I see here is that he cannot implement it himself. He needs legal basis for this. Sinabi niya, si Duterte raw, small town thinking. Now, let me tell you this to you, Marife Mendoza. You even have a smaller thought. And what you're saying are based on commentaries, no basis for facts. You just make your commentary and an opinion so cheap for 5 centavo it can be bought anywhere. Tatalunin ka pa ng ibang mga jeepney driver sa inyong komentaryo ng ganyan. Do not make commentary, make analysis, come up with the figures, and then validate everything after your analysis and based on evaluation. Analyze, evaluate, and validate. Do not just blubber your mouth. Kaya mag-iingat ho tayo sa mga nagtuturo sa universidad, akala na dean na sila. Okay na. Come on. Ako ho, ang eskwelahan ho'y, all theories and fundamentals, realities is in the real world. So, pag ang isang nagtuturo sa universidad at tinuturuan yung mga leaders natin sa labas, yung totoo, at ang inyong mga, kung ano man yung inyong mga pananaliksik, ay base lamang doon sa sinasabing teorya, tapos ang daling magsalita base doon sa inyong pagbibigay ng inyong komento ay base sa inyong nakikita na hindi naman napapatunayan at hindi nyo pa nababalidate. That's commentary. And then you say, small town thinking. Daw ang ginagawa sa Davao nitong si Mayor Duterte, pang small town people ang daw yan, micro to macro. Give me a break. UP National College of Public Administration and Governance Dean Marife Mendoza, tell it to the Marines. Hogwash. These are all local in nature. Have you been in public service? Have you ever employed yourself in a government service? This is not your territory. Siguro pwede mong gawing just for the sake of argument, gamitin mo sa loob ng classroom. The next time, don't open your mouth in front of the microphone or the camera because Ben Tulfo will laugh at you and say, well, I'm going to tell you this. Am I impressed kung UP ka? No, I'm not a defender of anybody. I've always wanted to listen to people who can analyze on the basis of facts, figures, studies. Don't just blubber your mouth and open it just so that you can just talk anytime. Kung hindi ka nakapaghanda magsalita, basta't magsasalita ka lang, lalabas at lalabas, mababaw ka, UP ka naman. And then sabi niya ho dito, ito naman, sound bites lang ho ito, ano? And you can always have the time to respond if you want to respond, Marife Mendoza, Dean of College in UP. Anybody from the UP, huwag ka masasaktan, ha? If you're a graduate of UP, it's not about your school, it's about the people. It's not about your school. It's not about the institution. Institution will stay forever, but the people come and go. Sa Kongreso, marangal yung sinasabing institusyon ng Kongreso at Senado, ang hindi marangal yung mga tao. Sabi niya ho, yung daw mga curfew at smoking ban and liquor ban, ay nako, mga small town. Eto pa, nagdagdag naman yung historian Jose Victor Torres. Take a look at now at Duterte early statement, curfew for minors, liquor bans. These are practically law passed by local government officials. These are not national policy statements. You are right and you are wrong.
You get it? Sometimes a local laws can be used as a yardstick and become parang it can be replicated for national. Hindi lahat ng mga bagay ng national law pag hindi mo inumpisahan muna sa maliit. You gotta start with the macro, and then start with the micro, specific muna. Sa maliit, tsaka kalalaki, the macro. Do you understand? Historian ka kasi. See, that's what happened. You think that you can make a commentary on the basis of history? I know. If you don't understand the mistake of others, you're bound to commit the mistake again. That's history. Pero pagdating ho rito sa sinasabi mga, you talk specific doon sa mga, executive. You're not an executive. You are only making commentary and you are only looking at historians and histories and yung basis mo. Pag naging kasaysayan yan, pag may nangyari, huwag mong pangunahan. Pareho kasi kayo mga putok sa buho kayo. Para kayo mga diarrhea sa bibig ninyo eh. Di ba ako galit? Hindi, nagpapaliwanag lang mga bossing. Ako kayo magagalit ha. Babalik ako, standby. Malaki yung pagkakaiba kasi kung balita lang ang pag-uusapan natin, diretso ang balita. May mga bagay ho kuminsan na ginagawa ho natin, kinukuha ho natin yung mga sound bites ho, na mga eksperto ko, no? Sila yung sinasabing armchair general. Anong ibig sabihin ng mga armchair general? Mga general na nakaupo lang sa silya. Hindi ho sila mga general na out there in the battlefield fighting with their men. Yun ang ibig sabihin no? Mga armchair experts nakaupo lang, nagtitingin, nagbibigay ng komentaryo. Sila ho yung mga nasa universidad na nagtuturo. Sila ho yung mga historian na namang alam pagdating ho sa sinasabing pangangasiwat, tunay pangangasiwat, pamumuno sa sinasabing lokal na pamahalang gobyerno. Pero sila'y ang dali ho kung anong sasabihin ho sa bibig nila, parang diarrhea. Kaya tayo ho dito, mag-iingat ho tayo sa mga nagsasalita ho, sometimes ginagawang laman ng balita, kahin ako minsan, na who's talking, that's the thing that na pwede ho natin laging sa... Kung sino ho nagsasalita, validate ho agad. Ito agad yung tanong. Ano bang kakayanan mo? Sino ka ba? At bakit mo sinasabi? Hindi ko ho sinasabi itong si Ben Tulfo. Ako naman ho kasi ginagamit lang ho natin yung mga pamantayan. Okay? May pamantayan ho. Kahit ang lahat ng bagay. Sa lahat na larangan may pamantayan. May panukat ho dyan eh. Kasama na ho yung ethics. Nakuha niyo ho ba? Tamang trabaho. Kita niyo yung panukat doon sa sinasabing kapalpakan sa Comelec. Na kumbaga, parang nilagay sila ng ipot sa bumbu na itong Smartmatic. Sabi, minor glitches lang yan. Well... Ang hindi ho matanggap ng Comelec na sasabihin na isahan kayo, pinendeho kayo ng Smartmatic. Hindi natin sinasabing nagkakadayaan, kaya lang pinendeho na parang ang dating, hindi ho, paglabag ho sa protocol. Malaking bagay ho yan. Hindi ho pandarayang nag-uusapan natin dito. Kasi yung mga bagay na ganyan, mag-uumpisa ang pagdududa. Sinabi na ho natin ito ng Biyernes. Ang dami ho nag-respond doon sa ating topic. Ngayon, look at this, mga bossing. Ako ho naniniwala na I will not say anything kung magkadayaan. I'm not gonna say anything kasi hindi ako sasakay ho doon sa sinasagong agos ho ng emosyon ng tao. Ako ho kasi naniniwala na kapag ikay nakapag-umpisa ng pinagdudahan ka na, may mga nagdududa ho na biglang iglap na lang tapos tumaas. Di ba? Meron pang tapos sabayan pa nito mga putok sa buhong nagbinago tapos mga ngatuwiran. Hindi mo masasatisfy yung mga pagdududa ng tao at nagduda ng mga tao kasi you've already created doubts and suspicions. And that's a fact. Nangyari. So ngayon, doon basihang suspicion na yan. Kahit nang sabihin ninyo, wala. Nagkaroon ng breach of protocol pero we can tell you na walang dayaan. Who are you to say that? You're not God. God sees everything, sees the truth. But wait. But wait. Some people couldn't wait and blubber their mouth. I can always say, God sees the truth, but wait. Some people, they're beyond God. They say thanks. Look at this yung kampo ni Lenny Robredo. And I have respect for this
for Lenny, but I don't have respect for those people who open their mouth and create something na, kumbaga, it is mathematically impossible na lalamang sa amin si Marcos. Who for you to say that? You've already said something. Nagbigay ka na. Para mo nang in-establish yung kayo na ang panalo. Hey, even Comelec is saying, it's mathematically impossible for them na makakahabol. Saan niyo ba kinuha yung figures niyo? Hello, Comelec ba yan? Comelec ka mismo nagsasabing. Ewan ko kung saan kinuha yung mga figure. You understand that? Lenny's camp. Lenny Robredo's camp. You're acting like you're still yellow. Nangunguna laging inyong mga pahayag. Follow this. May pagdududa eh. Yung doon sa parteng, hindi naman sinasabing pinagdududahan ng you created doubts. The integrity is now in question because there were breach of protocol. Number one, a breach of protocol. There was a breach of protocol. Number two, how can you answer na sinasabi nga doon sa tatanong naman, I'm not for bongbong, I'm just only saying things na, ito yung balansihin ho natin, ha? Both ways. Now, ngayon, if those, mga sagot na yan, na sasabihin ng Comelec, walang dayaan, I can certify. Are you really sure? Come on. We want a sanctity of this, itong sa ballot na to. How do you do that? Kung ako kung tatanungin ninyo, wala naman ho siguro masama kung stop muna ho yan pagkatapos mag-manual counting na lang kayo tapos makita ng taong bayan, isa-isahin nyo kung kinakain abutin ng Pasko. So be it. That's because you created doubt, a breach of protocol. The sanctity. Yung sagrado ng sinasabing yung proseso na yan, nabahiran eh. You get it? Ay sasabihin mo, sino ba itong Ben Tulfo? Well, Ben Tulfo can analyze based on standards and protocols. Read my lips. You can read my lips. So, it's so easy, hindi ba? Kaya para sa akin, ngayon, ang hindi ko gusto, yung it's mathematically impossible na makakahabol pa sila sa amin. Lamang na naman ay 24,000. Hogwash! Saan nyo kinuha? Ibig sabihin, meron kayong sariling counting. May access kayo. Baka siguro sa access ninyo, namamanipulan nyo. Bakit alam ninyo na hindi alam ng taong bayan? Ang Comelec mismo, hindi sa amin nagaling yan. So now, you're creating another doubt because you're opening your mouth. And siguro the best way for that, Lenny Robredo, Ma'am, I think it's time for you to learn to shut up. Excuse me, but I'm going to tell you that. And so is your people. Ngayon sasabihin nyo, hindi, ginamit lang naman namin sasabihin namin para doon lang sa mga followers namin eh. Really? Don't you have any microphone in front? Don't you have any lights, camera? And then, take? When you're talking in front of the camera, in front of the microphone, you're talking for the people. You're not talking for yourselves, by yourself, for yourself. Get it? So don't give me the hogwash na parang sa mga supporters ninyo. Ganon din naman si Marcos, may supporters yan. Did you ever hear anything from the guys? And I will not concede until after the fat lady sings. Pagkatapos niyan. It ain't over until it's over. The American way of saying it. Hindi pa tapos hanggang hindi tapos. Bakit sasabihin nyo, statistically, mathematically, impossible na kami malalamangan. Kaya panalo na kami. Linga kayo sandal, sungal-ngalang ho kayo ng mga bibig ninyo na size ng sapatos ko. Am I angry? No. Nagpapaliwanag lang. Why is my style like this? That's trademark ni Ben Tulfo, Bitag Live. This is the reason why kung bakit marami nakikinig. And so, kaya ho natin sinasabi to, there's a message that Bitag Live would wanna, get to, sa utak ko na mga idikdik nyo sa inyo mga kokote ang aking sasabihin kayo dyan sa kampo ni Robredo. Para wag na magkaroon ng pagdududa, para maugang mabahiran na baka sabihin, meron silang bagay na hindi namin nakikita. Sila lang nakakaalam. Mantakin mo sinabi nila, statistically, mathematically impossible na
Makakalamang pa sa amin si Marcos. And then pagdating sa COMELEC, ewan namin kung saan lang nakuha yan. PPCRB. Hindi rin sa amin yan. Saan ba yan ang galing, mga bossing? You are acting like you are still color yellow. That's the way the yellow color is all about. And then sasabihin nyo, para bang, at first na last week, ano ba sinabi ni Robredo last week na parang, respetohin. Hindi nyo nga nare-respeto, nagsasalita nga kayong una, respetohin, igalang. Paano nyo ginagalang? Mismo kayo, nilalabag din nyo, nag-issue na kayo ng mga salita. Are you guys listening to me? Kampo ni Robredo, Lenny, kampo ni Marcos, nakikinig ba kayo pareho? You tell me if I'm right or wrong. Isa lang ho aking mga sinasabi. Ganun lang ho. Mas maganda kung pareho kayo tahimik. Para mas maganda to. Sige, magkaroon ng manual. Recount. Tutukan lahat ng mga media. Kesa ho daw umabot ng Nobyembre yan. Kaysa naman magkaroon ng pagdududa. Oh. I don't want to believe in option 2, etc. Blah, blah, blah. Sa akin lang ngayon, hindi ko sinasabing may pandaraya. Sinasabi ko lang yung mga inaasal na mga nandyan, nagsasalita agad. You get it? Ako, galit ako pag nakikita na pating pagdarasal ng isang tao, pinipicturan, pupunta ng simbahan, magkabilang panig. Ito naman mga putok sa buhong nasa media, sumusunod lagi, nandoon, pati ba naman yan? Baka bandang huli CR, sundan nyo na kung paano umuo yung mga putok sa buho na yan. Si Willem Kusay, ba siya, ang gabi ng pangalan na to? Ilang tao ba tong mga putok sa buho na to? Gusto niya walang pagbabago at disiplina. Okay, grabe, bulok utak ko kasi ang hahaba naman ito. Okay, patingin isa, para ako mag-newscast nito. Ang haba, pag ito, script na for newscast. Mga bossing, kung kayo mag-Facebook ko sa amin, iksian nyo naman ng konti. Kasi pag binababad nyo sarili ko, masasabi. Kasi ganito lang, sige, okay, tungkol doon sa sinasabing pag-iingay daw sa publiko at okay lang. Okay, pero yung utak bagoong daw na nang nagsalita sa UP dahil nagbabagay dyan. Okay. Si Kix McD, sana ikaw ilagay sa kamay na ba... Bakit ako sinasama ninyo? Tsaka isa, ayoko ng salitang kamay na bakal. Mas gusto ko disiplina. Okay? Make it a habit to be disciplined. Huwag ho laging kamay na bakal, authoritarian, diktador. Huwag ho laging pag sinabing ganun, hindi ho eh. Pag sa kamay ho pag ito ho, mas gusto ko makita sa presidency ni Duterte, hindi ho kamay na bakal, bagkus disiplina. Political will. Make it a habit for everybody to follow and obey. No exemption. Ganun lang ho eh. So, okay. Sorry ha, sabi ni Armando Gavino, hindi nila kaya utuin, paikutin si Digong. Okay. Siguro naman, alam Sir Ben, mas malaki ang Davao kaysa NCR. Okay, mag-iingat po sa pagpili, pagsingit, Kabaya, Alcala. Okay, sige. Sabi ho rito naman, Jerome Villanueva, kaya sa buong bansa, mas okay subukan muna kaysa kumontra. Hindi po niya naintindihan sino kayang niya na yun. Sir Ben, sakali mapili ang search committee ni Duterte, Sir Ben, sana makasali ka. Bakit niyo ako sinasali sa mga bagay? Sarap-sarap ng trabaho ko. Pag sinasali niyo ako dyan, kahit na granting for the sake of argument, tinanggap ko, mawawalan ako ng magandang gusto. Ito yung buhay ko eh. Diyan ko gagawin na parang public servant, DILG, kung ano pa man yung mga lintik na mga posisyon na yan. Give it to some people who can do it better, not me. This is where I belong. This is my lot where God has given me, Ecclesiastes, and I want to do this. This is my lot. This is where my talent is. Bakit mo ilalagay ako sa mga lugar na kung saan hindi ko naman gusto? At nyo pipilitin ng tao na ayaw, ay nagpahayag na ako, mga bossing. For the sake of the argument. Kasi baka sabihin niya nagsasalita, baka magbigyan akong pwesto. I am not interested. I'm sorry. I'm not applying for a job. For people who doesn't value family and children as future of a country, will go against the idea of curfew and liquor ban. Tama ka, Anthony, sa Twitter ho yan. Anong nagawa ni Dean Mendoza para sa ikauunlad? Ala lang, turo lang ng turo. Kahit na yung turo niya baluktot. Sorry.
Edgardo Sikat, di lahat ng mga pag-aaral sa mga kilalang universidad may matataling pag-aanalisa. Most of them are just social climbers. I will not add or I will not subtract. Maldita channel! Ito si Maldita talagang namamayag pagtulagi na lang paborito. Malitaw kakayanan dito. Okay, sige. Antay muna sila makita, wag pangunahan. Okay, si Mateo, good morning, sir. And tingnan niyo po, dapat tingnan ang edad ng mga tumatakbong politiko. Si MJ Stadillo, dapat bigyan po ng pwesto ng gobyerno mga putok sa buho. Wag daw, wag bigyan. And wish for my birthday, sana ikaw piliin, Ben. Para maging, sabi ko na nga, I'm not interested for any. The search committee, if you're listening, if you happen to be, just in case na kayo nananaginip at medyo nauntog yung ulo ninyo at napili nyo ako. Let me tell you this, not interested. Public declaration, not interested. No can do. I love what I'm doing. Okay, si Madel, ganyan po sa UP, judgmental rin, tama rin kayo, walang basis po, parang chismis. Mamamayan dapat nilang pagsilbihan at hindi ang elitista at mga hasyendera, bongangera. Everybody with a different folk with different strokes. Okay, sige, sabi pa, ano pang iba? Okay, anong pang isa? Si Jomar James Yap. Walang ibang dapat sisihin kundi ang leader. Madalas po kasing manhid. Okay, nanggagalaiti yung boss. Sige, babasahin ko ito. President Digong can change. Channel 5, nakita ko agad. President Digong can't change this country. Neither can make a miracle as long as we are not united as one and refuse to start a big change within ourselves. This is true change. We help him fulfill his 3 to 6 months platforms. Marami ho sa inyo nag-aasam-asamang pagbabago. Dapat naman. Sabi ho natin kung ano ang pagbabago ay nakakamtan lamang kung nakita ho natin mga kamalian. At yung kamalian, pag-aamin ho sa mga pagkakamali kahinaan na dapat baguhin. Then and only then we can change. Importante ho dapat nagbabantay yung mga mamamayan. Kung sakaling sinasabi ho nitong mga ekspertong magagaling kuno na small-time utak ni Digong na siya ay mga lokal na pamahalaan lang yan ang kaya niya. Pag dinaga niya sa national, ililit na yan. Makinig muna kayo. Pag nagalit ang taong bayan, kung ano yung gusto ng taong bayan, may implement yan. Kaya kung sino yung mga lintik na mga mayor, kung ano-ano mga lugar na yan, kapag tumaas ang crime rate niyan, attributed doon sa sinasabing pagkalat ng mga sinasabing sa mga batang sa kalye na dapat nasa bahay na o pag-iinom ng mga alak, etc., etc., then you must identify that mayor para hambalusin niya ng mga taong isigaw na putok sa buho para wag pamarisan. Alam niyo ho kasi pag ang tao naggalit at magsalita, kita niyo yung power ng social media, emotions ho yan. Nakakatulong ba yan? Yes and no. Nakakatulong ba yan? Barometriko yan eh. It's barometer. Para umayos. Okay? Para maging gabay. Make the social media as your guide. Make it sacred na susundin nyo. It's a guide for you to do analytics. Para makita ninyo kung ba'y lumilihis kayo, tama kayo, or nabubwisit sa inyo, or natutuwa sa inyo, and you know exactly what to do. It's not sacred. There is no standards sa social media. That's it. Sabi ho, di pa sure panalo, hindi pa tapos bilangan. Meron ho kasing iba nagdideklara ng panalo dyan. Ang Comelec ang nagdideklara ng panalo, hindi sarili ninyo, hindi yung mga sinasabi mga figures ninyo. Ala na ho tayong oras. Sabi ho di, better wait for the congressional canvassing. Tama naman. See you tomorrow. Adios.